tatalikwas. Ang seremonyang ating isasagawa ay hango sa seremonya ng Boy Scout of the Philippines, National Office, Manila. Halaw din ito sa seremonyang isinagawa ng BSP sa harap ng monumento ni Rizal noong 12 ng Hunyo 2022. Gayon din sa flag disposal ceremony na isinagawa sa sangay ng Camarines Sur at sangay ng Ligao. Ito rin ay pagtalima sa Section 14 ng Batas Republika bilang 8491 o mas kilala sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Magandang hapon sa inyong lahat. Isa pong makabagbag damdamin ng pagsasadula ng huling parangal sa watawat ng Pilipinas, ang ating masasaksihan ngayon. Isang di malilimutang yugto sa kasaysayan ng ating bayan at paaralan ang magaganap sa hapong ito. Kasama ang tagamasid pampurok ng Kanlurang Nabwa, Dr. Gina Luz Altilor, BSP Rinconada Institutional Head, Sir Irving Carlo Noble, at iba pang ginagalangang mga panauhin. Sama-sama tayong magpupugay sa bandirang sumasagisag sa ating malayang bansa. Sa pagsisimula ng ating palatuntunan, hinihiling kong pagmasdan nating mabuti ang kalulus-lulus at kaawa-awang anyo ng watawat na ating susunugin sa isang mapitagang seremonya. Ang luma, kupas at punit ng watawat na iyan ay itinaas mula pa kaninang umaga at hinayaang magugayway sa kanyang pagdaan sa buong maghapon upang sa kahuli-hulihang pagkakataon ay muli niyang maipamalas sa lahat ang kanyang walang kasing halaga at di mapapantayang pagkatawan sa ating makasaysayang kasarinlan. Magsitayo ang lahat para sa pagbababa ng ating watawat. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kaibigan, awitin po natin ang Ako ay Pilipino. Sa Pilipinas na
kaibigan, ang punong guro ng Tanday High School, Scouter Nelson E. Vilano, sa kanyang huling parangal sa watawat ng Pilipinas. Huling parangal sa watawat ng Pilipinas. Isinasaad ng pambansang batas sa watawat na ang mga bandilang niluma na ng panahon o nasira na sa paninilbihan ay hindi dapat itapon na lamang sa kung saan. Sa halip, ito ay mapitagang susunugin upang maiwasan ang di karapat-dapat na paggamit dito bilang basahan, laruan, pagtatapon sa basurahan, o ang pagtatago hanggang sa tuluyang masira. Nararapat na ito ay palitan agad sapagkat ito ang kumakatawan sa atin. Dahil ito ang ating simbolo, nararapat na ipagmalaki natin ito at taas noong iwagayway bilang sagisag ng ating dakilang bansa at malayang pamayanan. Ang watawat na ipinaglaban hanggang sa kamatayan ng ating mga ninuno ay huwag pababayaang yurakan ninuman. Panatilihin natin ang matingkad nitong kulay na simbolo ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Mga kababayan, pakinggan po natin ang TAN-HS BSP Assistant Coordinator na si Scouter Fatima C. Barcenas sa kanyang pagpapahayag ng kasaysayan ng ebolusyon ng watawat ng ating bansa. Ang ebolusyon ng watawat ng Pilipinas. Ang watawat ng Pilipinas ay kumakatawan sa lahing Pilipino at sumasagisag sa mga nag-aalab na adhikain ng sambayanan. Dito nakapaloob ang pagpapakasakit ng ating mga bayani upang maitatag ang isang malayang republika. Isang republikang pinagpipitaganan at kinikilalang marangal ng ibang bansa, ang Republika ng Pilipinas. Walang alinlangang ibinuwis nila ang kanilang buhay upang tayo ay makapamuhay ng may pagmamalaki bilang isang bansang malaya, marangal, mapayapa at maligaya. Ang kasaysayan ng ating watawat ay nagsimula pa noong dumaong ang dayuhang si Magellan sa mga baybayin ng Kabisayaan noong taong 1521. Sinimulan ni Raha Lapu-Lapu sa maalamat na pulo ng Mactan at ipinagpatuloy ni Raha Lacandula ng Tondo, ni Prinsesa Orduha ng Pangasinan, ng mag-asawang Diego at Gabriela Silang ng Ilocos, at ni Francisco Dabuhoy ng Bohol. Dahil dito, buong tapang na hinarap ni Dr. Jose Protasio Rizal ang kanyang kamatayan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. At nang sumiklab ang himagsikan, iba't ibang watawat ang ginamit ng mga katipunero. Ang watawat ng revolusyon ay nagpapalit-palit ng kanyang anyo, kulay at kahulugan. Ang unang watawat ay ang bandila ng katipunan, telang kulay pula na simbolo ng katapangan ng mga katipunero. May malalaking puting letra ng KKK na ang ibig sabihin ay kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay ginamit ng katipunan noong taong 1892 mula sa kanyang pagkakatatag. Ang ikalawang watawat ng mga revolusyonaryong Pilipino ay ang binagong anyo ng watawat ng katipunan. Ito ay inayos na sa patrianggulo ang mga letrang KKK na simbolo ng walang hanggang pakikibaka. Sinundan ito ng kulay itim na bandila na ginamit noong 1893 ni General Mariano Llanera. Ang disenyo ay nagmula sa rito ng pagpili sa mga magiging kasapi ng katipunan.
Ang sumunod na watawat ay ang ginawa ni General Pio del Pilar noong 1895 na nakilala bilang watawat ng magtagumpay. Ito yung magayway noong 1896. Ang 8 sinag ng araw sa gitna ng mga letrang KKK ang kumakatawan sa 8 nagkakaisang lalawigan na isinailalim sa batas militar ng pamamahalang Kastila na naging dahilan sa pag-aaklas laban sa mga mananakop. Ang sumunod ay ang watawat ni Andres Bonifacio. Ito ang ginamit ng magiting na Pilipino sa pakikihamok laban sa mga Kastila. Unang nasilayan at nagamit ang watawat na ito sa sigaw sa Pugad Lawin noong 23 ng Agosto 1896. Ang sumunod na ginamit ng mga katipunero sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo ay ang watawat ng grupong Magdalo sa lalawigan ng Cavite. Sa gitna ng 8 sinag ng araw na kumakatawan sa 8 lalawigan, nagkakaisang lumaban sa Kastila, ay ang letrang K sa anyo ng unang alpabetong Pilipino. Ang watawat na ito na may 3 kulay ang siyang ginamit ni General Gregorio del Pilar, ang pinakabatang general ng Rebolusyon noong 1897. Ito'y halaw sa watawat ng Cuba na noon, tulad ng Pilipinas, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Kastila at sumisigaw ng katarungan at paglaya. Ang kasalukuyang watawat ng ating bansa ay tinahi sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Josefina Herbosa de Natividad. Ito'y unang ibinagayway sa Kawit, Cavite noong 12 ng Hunyo 1898. Dito sa watawat na ito, nakapaloob ang pagsusumikap ng ating mga bayani na magkaroon ng kasarinlan ang Republika ng Pilipinas. Ibinuwis ang sariling buhay, makantang lamang ang minimikling kalayaan. Mura man ang isipan at katawan, inialay ito, huwag lamang mayurakan ang dangal na iniingatan. Ipadaraw pang lalo sa atin sa pamamagitan ng isang tula ang tunay na saloobin tungo sa ating bandila. Si Sculptor Juncel M. Mendoza sa kanyang pagbigkas ng tulang Ang Aking Bandila ni Sergio H. Panganiban. Ang aking bandila ni Sergio H. Panganiban. Palibhasa'y mulyang anak ng liwanag, ang inakong lupa'y tambulan ng dagat. Sa dulong silangay pulo ng pangarap, binasag ng alon kaya sumambulan. Subalit gayon man, sa kapuluan ko'y Diyos ang may hawak. Buo ang damdamin, iisa ang diwat, isa ang watawat. Ang aking bandila ay may 3 kulay. May kulay ng dugo, pagkat katapangan. May kulay ng langit, pagkat kabanalan. May kulay ng bulak, pagkat kalinisan. Subalit ang lalong maningning na hiyas sa kanyang dampulay ay ang magkakapatid na 3 bituin at ang isang araw. Ang bandilang ito nilamay sa dusa, napigta sa luha ng maraming ina. Sa kanang mayari, kamay ni Ibarra, ang siyang magsikay, siyang nagdala. Sinundan ni Elias at ang buong bayay luha ng sandata. At sila'y nagbangon ng unang paglaya at pagkakaisa. Mahinang sandata at marupok na bisig dahil sa bandilay nakapananaig. Ang isang bayani o isang panitik dahil sa bandilay may tula o bagwis. Makatat bayani, aawit ng laya, hahanap ng langit, kung ang langit ay wala, tabak na ang lunas sa dusa pinagpis.
Nang minsang ipagbawal ang aking bandila, siya'y nagkankong nanatak ang luha. Wika ko sa akin ang naglahong tala, lalo pang malingning pagsilay ng lupa. Ngayon siya'y muling iladlad sa tagdan at maging malaya, sandat at pag-ibig ang kanyang tanggulang hindi masisira. Sa bayan at ngayon, sa bundok at parang, sa himpapawirin at sa karagatan, ang aking bandila ay iwawagayway, sa tuwing umagay hahagkan ng araw. At sa aking kuta, siya ay hindi na muling maaagaw, pagkat magtatanggol, pati na ang aking tatanod na bangkay. Si Scouter Irvin Carlo Noble, LT, BSP Rinconada Institutional Head, ang siyang magpapaliwanag ng simbolo at kahalagahan ng watawat ng Pilipinas sa bawat Pilipino. Ang ating watawat ay sagisag ng ating bansa. Ito ang simbolo ng ating inang bayan. Ang Republika ng Pilipinas, ito ang tatak ng pagsusumikap ng ating mga bayani upang ang kalayaan ng bawat Pilipino. Ang ating watawat ang sagisag na tunay na kalayaan upang tayo ay maging maligaya at tamasahin natin ang isang pagka-makatao. Ang ating watawat ang kaluluwa ng ating bansa at nagsasaad ng ating lubos na pananampalataya sa Diyos at dalisay na pag-unlad ng bawat mamamayang Pilipino. Ang watawat ang sagisag ng ating pamayanan. Kinakatawan nito ang ating nakalipas, kasalukuyan, at isinasalaysay nito ang kayamanan ng ating kasaysayan. Tradisyon na minana pa natin sa ating mga ninuno. Ang pag-asa, pagmamahal, pagkakaisa at kagitingan ng ating mga bayani ay magbuwis ng kanilang buhay ay napapanood dito. Ang watawat na ito sumasagisag sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Ang watawat na ito ay kaisa natin. Ang sino man naglilingkod sa watawat na ito ay kailangan may matatag na paninindigan sapagkat ito ay simbolo ng ating lubos na kalayaan. Alam natin na ang kalayaan ito ay paulit-ulit. Susubukan, lulupuin ang taong nagdanais na tayo ay alipin. Subalit ganun pa man, katibay ang ating paninindigan at pagpapalaga sa watawat na ito. Katulad ng ating katawang lupa, ay may hangganan din ang kanyang tibay at kaliwan. Ang kulay nito ay kukupas sa darating na panahon. At mga sinulit na umabot nito ay magiging wasak hanggang sa ito'y magkapunit-punit. Magkagayunman, gulang-gulangin man ito ay maging abo ay dapat nating pangalagaan at pagyamanin ang kalaga nito sa bawat Pilipino at panatiling matingkad ang nakaukit sa ating mga puso't damdamin habang tayo ay nabubuhay. Hinihiling ko na magsitayo ang lahat upang maibigay natin ang tanda ng taus-pusong pagmamahal at ang karampatang paggalang sa ating watawat sa kanyang huling pahimakas. Ang pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas ay pangungunahan ni Senior Scout Alron Nudado. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ang formal na pagsusulit ng ating watawat sa inang bayan
ay gagampanan ni Ginang Joanne B. Asis. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Masakit sa kalooban at buong kalungkutang tinatanggap ng inang bayan ang simbolo ng ating bansa. Batid na sa ilang sandali na lamang, ito ay maglalaho na sa kanyang paningin at di na masisilayan pang muli. Ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal la. Halos malagutan ng hininga ang inang bayan at luhaang inilalagay sa apoy upang sunugin ang ating watawat. Kayang sakdal tila, ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Ang abong ng ating watawat, tulad ng labi ng isang namatay, matapos itong sunugin, ay inilalagay sa isang una at maitagang iibigay sa isang lugar na hindi matatapakan ng tao, tulad din ng ating libingan. Ang lahat po ay kaus-pusong inaanyayahan na sumama sa paghahatid ng labi ng ating watawat sa kanyang huling hantungan. Ang urna, ang lapida at mga bulaklak ay dadalhin ng mga scout. Sasama po sa prosesyon ang ilang bayan at mga palauhin. Susunod po sa huli ang lahat. Ang upat na aking pinagmulan
tutukin. Caps. Today we are gathered to honor and respectfully retire the flag, a symbol of our nation's unity, resiliency, and ideals. As we embark on this solemn occasion, let us reflect on the significance of this emblem and the sacrifices made by those who have defended it. The flag represents the values of freedom, justice, and equality that binds together as a nation. It has flown proudly in times of triumph and waved bravely in moments of adversity. Its color symbolizes the courage of soldiers, the purity of our intentions, and the perseverance of our spirit. However, as time passes, flags become worn and tattered, a natural consequences of their faithful service. It is our duty to ensure that these symbols of our heritage are retired with the dignity and respect they deserve. Today we come together to bid farewell to the flag, not with sorrow, but with gratitude and respect for its service. In accordance with tradition, we will now proceed with a respectful and dignified disposal of the flag, ensuring that it is treated with the utmost reverence, such as the ceremonial flag disposal ceremony. May this ceremony serves as a reminder of the enduring values that our flag represents and inspire us to uphold them in all that we do. Let us honor the past, cherish the present, and embrace the future, guided by the principle enriched in our nation's flag. Thank you, and good afternoon once again. Congratulations, Candaan National High School. Mabuhay ang Philippines.
Iwanan mo ang iyong kalayaan na pahiran ko. Kaya simula ngayon, baguhin na natin. Ibalik natin ang dating pagbibigay-pugay, pagbibigay halaga sa watawat ng Pilipinas. Di hamak na napakaraming buhay ang ibinuhos upang dumating tayo sa ganitong kasalukuyan. Kung saan sa loob ng siyam na henerasyon ng bandila, itong ika-10 bandila ng Pilipinas ang ating tinataguyod at ito ang ating simbolo ng kalayaan at kasarinlan. Maraming salamat. Sa'yo nakalaan.